Tatlong bagay na nais natin pagkilay-kilayan sa araw na ito. Una, sa Jesus ay nagdala ng apoy sa lupa. Hindi para magwasak. Hindi ito yung apoy na tumubog sa Sodoma at Gomorra. Bahagi yun, ngunit ito yung apoy na dulot ng Espiritu Santo. At ano yung paanyaya na Jesus ang mag-ingat naway mapuno tayo ng pananabik at lakas upang maisakatuparan natin yung hamon na pinamamanig sa amin ng buong may kapal. At nawa ay ito ay higit na mapagtibay sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Nasyaring na rin lakas, sabi nga may isa pang binyag na dapat kong tapin. Well, ito ay tumutukoy higit sila sa pagsulong na Jesus sa krus. Pagkakataon na kung saan yung makita natin. Pagkabaga pag sinabi natin binyag, yung ito ay entrance. Sabi nga natin ito ay kung tawagin natin ay sacrament of initiation o pagpapatuloy, pagpapanibago. May mga pangyayari at hamon sa buhay sa daigdig na ito na tayo ay sabi nga natin ay magpapahayag, muling magpapahayag ng ating pananampalataya. Mga pag-arap sa hamon na dinaranas namin sa daigdig na ito. Pangatlo ay pagkakahahagi. Binigyan niya ng pansin in contradiction sa tawagin ko namin kapayapaan. Ibig sabihin, ang pagtiling kay Jesus ay maghahagi sa atin. Kapag ito ay isang uri ng pamamaraan ng buhay na nagnanais na pumili tungo sa kabanalan. Kaya bahagi ko nito yung pagkakahagi. Hindi mo pwede tayo ay maging kurang pagkatapos ay uulan. Hindi mo magkakasama ang bagay na ito. Kaya kinakailangan ang isang pagpili. Ang pagpili kay Kristo ay isang pagpili sa isang pamamaraan ng buhay na maghahagi sa atin sa pagkilos sa daigdig na ito. Sabi nga natin, ito bagay yung buhay tungo sa pagiging mabuti o masama. Kaya sabi nga na, kinakailangan maghiwalay puting sa dikolor. May pamantayan ng pagkilos na kinakailangan ay maging maliwanag. Kaya yung pagtugon ng paanyaya ni Jesus ay
Kaya, anong sabi na rito? May pag-iibalay at very intimate. No? Sabi na rin, ang ina at ang anak na babae, no? Bahagi yun ako sa ama at ang anak na lalaki. Very intimate. At yun yung hamon na pinagmamanig ng po sa nga, hindi yung natin pwede pagsamahin. Daan ng magbib at ang daan ng kabuktukan. Kinakailangan natin mamimili. At yung pamimili na yan ay may kaakibat na responsibilidad. At kinakailangan sa atin na natin ni Kuya Len, we need to draw a line. Saan ka? Para ka ba? O laban kay Kristo? Kaya, napakahalaga, hindi mo madali kaya na kailangan talaga natin na apoy na dulong na Jesus na magbibigay sa atin ng pag-aalam para ito ay may isa katuparan. Kaya nga, sabi na natin, yung usapin ng corruption ay sabi nga, it will surely divide the house, the nation. Kasi may mga pag-igos, kasama na dyan yung pagpapaso ng mga batas. Kasi kaya ano yan ay nagkaroon ng ganyan sapagkat may mga batas na binago. May mga tao, sabi nga natin ay inilagay. Mayroong konsyabang kung tawagin natin. Ang hinahanap ba ngayon ay pinaka-mastermind. Minsan, walang mastermind. Kasi nagkaroon lamang na kung tawagin na natin ay MOA. Mutual Understanding Agreement. Pagkakaroon, kung minsan ang hinahanap ay pinaka-mastermind, maaaring mayroon. Pero maaaring wala. Pero nag-agree sila natin. Ito yung landas. Nagkakaroon na landas yan. Ang landas na namin, hindi pwedeng matuwid. Bahagi yun. Kahit na sabihin natin na sabi kami ay sana. Hindi masyadong garapalan. Nakatago. Pero yun ay isa rin, pamamaraan ng pagtilos. Kaya nga, kinakailangan natin na may mga bagay na hindi pwede maging malabo. No? Kasi, ay sabi na natin, ay baka yun yung pamamaraan natin unti-unti dahil iniliis tungo sa paanyaya na ipinahayag ng ating Panginoon Yesus. Kaya nga, masimula ko, sinabi na Yesus natin, you have to choose. At ito yung pagdudulog ng pagkabahagi. Hindi ito, kung tawagin natin ay kung tawagin natin ito ay sige, para wag lang tayong mag-away, ay yung tinatawag na peaceful coexistence. Pero, iisa lang mo yung mga prinsipyo
Hindi ba pwede? Ang pagpili kay Jesus ay isang pagpili na alin. Kung ito ang tama, ito ang tama. Kaya nga, yun ay idulog natin sa harapan ng magkaroon tayo ng apoy na tunay na luminis sa atin upang may isang katuparan natin ang gawain na ipinagagawa